Amen. So, encourage ko, kapatid, yung mga bago, mag-download po kayo ng Bible. Kasi pwede nyo, example, yung binabasa dito, kapatid, pwede nyo i-check sa Bible. Kaya nga, biblical base ito, kapatid. Hindi tayo natuturo na outside in the opinion of man. Kasi wala itong mangyayari sa buhay natin. Kaya, encourage ko sa bawat isa. So, mayroon naman tayong internet, mura po internet dito, praise the Lord. At pwede po kayong magdala ng, mayroon mga offline Bible sa cellphone, pwede nyo i-download. At pwede nyo, kumbaga mayroon na banggit dito, pwede nyo titignan din sa Bible. Amen, kumbaga cross-checking ang tawag doon, mga kapatid. Para magkakaroon tayo ng tamang paglakad, para ang ating buhay is mayroong purpose. Kasi pag alam nyo po, kapatid, pag kawawa kasi ang buhay ng isang tao pag walang purpose. Bakit? Kasi wala siyang destinasyon. Tayo, mayroong purpose kung bakit tayo nandito. Kung bakit tayo dinala sa Saudi Arabia, kapatid, tingnan mo, mayroon kang purpose. Kaya nga, hahalokayin natin kung ano yung kalooban naman sa ating mga buhay. Excited? Excited tayo? Basahin muna natin, mga kapatid, sa Proverbs 30, verse 5 to 6. Amen. Yung may mga Bible, pabasa po. Ang sabi dito, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Amen. Every word of God is pure. He is shield unto them that put their trust in Him. So, sa mundong ito, kapatid, wala pong ligtas, In any moment, kapatid, hindi mo alam anong mangyari sa buhay. Even kung tignan mo yung mundo ngayon, ang realidad is puro digmaan, tama? Yung Israel ngayon, akala natin napaka-tapang, napaka-secured yung Iron Dome nila, kung paano yun sila iingatan ng kanilang missiles defense system, ang tawag doon, kapatid. And yet, ngayon, nagkakaroon pa rin ng digmaan. At mga digmaan sa iba't ibang bansa, dahil yan po ang mga kapatid, hindi yan tayo natakot. Pero yan kasi ang sabi ng Panginoon that we are living in the last days. Tayo ay nakatira ngayon sa pinaka-last of days na nagkaroon na yung kapahayagan na ito yung panimula pa lamang, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na matuturuan tayo kasi kahit saan tayo pupunta, mga kapatid, wala pong secured, wala pong safe place. But I believe na ang sabi ng salita ng Lord is that the Word of God is a shield unto them that put their trust in Him. Mga kapatid, ibig sabihin, ang salita ng Diyos mismo ang magtatanggol sa iyo anumang mangyari sa mundo, kapatid. Mayroon mang tagutom, mayroon mang lindol, mayroon mang digmaan, mga kapatid. But ang sabi dito, that mapapanaligan, mga kapatid, you can put trust in the Word, at ang sabi, He is a shield. Ibig sabihin, mga kapatid, yung taning natin sa buhay nito. There's no safe place in this world. The only safe place is in the Lord, is in the presence of the Lord. Yung totoong mayroong paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon. Kasi marami naman ngayon na bukal, Brad, mayroon akong Diyos. Nabasa ko na ang Bible, pero wala ka namang paniniwala. O mayroon namang paniniwala, pero hindi naman nagtitiwala. Kasi pag mayroon kang pananampalataya, nagtitiwala ka. At kasunod yan is paglilingkod. Mga kapatid. Kaya yun to yung buhay namin, mga kapatid, paano po binago ng Lord, kung saan, sa Pilipinas, na alam mo yung buhay na wala pong direksyon. Pero kung tayo sumunod sa Panginoon, mga kapatid, makikita mo ngayon na napakahalaga mo sa Panginoon. Makikita mo, kapatid, kung paano tayo binabebayaan ng Panginoon, lalo na nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Naranasan natin, mga kapatid. Nararapat, mga kapatid, na ang isang tao ay alam niya yung kanyang pagkagamit. Katulad ng, give me one example, mga kapatid. Di ba, pag bumili kayo ng mga gamit, kahit anong gamit, mayroong manual. Tama po? The very basic yan na understanding. Paano pong paggamit sa manual? Mga kapatid, babasahin mo. Para saan po ang manual? Para magamit po ang isang gamit ng maayos. Para mayroon siyang pagkagamit na paano siya gagamitin. Katulad ng upuan. Ang pagkagamit ng upuan is inuupuan. Kaya inuupuan nyo, hindi kayo tumindig dyan . The same as, mga kapatid, sa ating mga buhay. Pag ang tao ay hindi alam ang salita ng Diyos, ang buhay niya, mga kapatid, is walang kagamit-gamit, pariwara. That's true. I am speaking very hard truth, kapatid. Kaya makita natin na ang isang buhay ng tao, parang wala nagbago. Trabaho ng trabaho, ganun pa rin. Or something, mayroon namang yumayaman, pero hindi naman nag-i-enjoy.
Nakita niyo yung realidad ng buhay, kapatid? At in fact ngayon, kaya yung sitwasyon ng mundo ngayon, makikita natin, kapatid, napakasama ng pasama na. Kaya nga, I am, pinamanhin ko ang bawat isa, lalo sa mga bago, kapatid. Since marami na tayong nasusubukan na naranasan, ngayon, kapatid, pinamanhin sa iglesang ito na subukan niyo si Lord. Buksan yung puso niyo, kapatid. Lakaran niyo kung ano yung mga salita, i-available niyo ang sarili sa gawain, at hindi tao ang magbabago sa inyo, kapatid. Ang Panginoon mismo ang magbabago sa inyo. At mayroon siyang magandang plano sa bawat buhay natin. Amen po? Excited tayo, mga kapatid. Okay. Mayroon po, alam niyo po, mga kapatid, yung bawat isa dyan na mga relatives niyo, mayroon yung mga patutuo, bawat isa niyan. Kapatid. At ma-amaze kayo kung paano yung binago ang buhay. Kasi, kapatid, hindi kayo pwedeng or hindi nyo kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Even kahit anak nyo, kapatid, kahit asawa. Kasi ang kaya magbago sa atin, kapatid, isang Panginoon lang. Kaya nga mayroon tayong manual. Kasi yun yung paano tayo gagamitin, paano tayo lumakad, paano ba tayo mamuhay sa mundong ito. Parang trabaho lang ba, trabaho, bahay, tulog. Kapatid, meron kang the best na pagkagamit. Kaya natutuklasin natin habang tayo ay lumalakad sa Panginoon na ang ating buhay, mga kapatid, is mahalaga sa Panginoon. Excited tayo, mga kapatid. Kaya dalangin natin, mga kapatid, na hindi lang itong kumbaga, hindi lang itong una at huli, bagkus dalangin namin na isa lang ito sa umpisa na pagsasamahan natin sa gawain ng Panginoon. Amen ba tayo doon? Amen, mga kapatid. Lahat na ba ay tumanggap sa Panginoon dito? Nakatanggap na ba tayo? Yung vocal na confess natin na, Lord, Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung wala pa, kapatid, mamaya si preacher, nagkakaroon siya ng panalangin para yung officially, mga kapatid, na i-vocalize natin ang ating pagtanggap sa Panginoon. It's by heart, mga kapatid. Amen? Kaya nga, salamat sa Panginoon. Pinaunlakan niyo ang Panginoon. Hindi po, kapatid, na hindi niyo ang taong pinaunlakan. Yet, ginagamit ang kapatid dito, sino man ang nandito ngayon. Pero isipin niyo, kapatid, nandito tayo para sa Panginoon. Amen? Dahil meron nais si Lord sa buhay natin. Kaya nga, I am so blessed, kapatid, na pinili natin na mag-desisyon. Tandaan natin, mga kapatid, wala pong maaksidente o aksidente na pagpapalain or pagalingin, or hindi po, wala pong aksidente mapunta ang tao sa langit o impyerno. Bakit po? Kasi sa bawat nating desisyon, mga kapatid, may kaakibat yan na either, kapatid, is pagpapala o yung kapahamakan natin, kapatid. Kaya dito ngayon, it is your decision, mga kapatid. Whether you're going to heaven or in the hell. Hindi po pwede, na-aksidente ako, kaya napunta ako sa impyerno. Wala pong aksidente, kapatid. It's a matter of your decision now. Kaya nga, depende din sa ating panalangin, sa ating pananampalataya, mga kapatid, sa lahat ng pinangako ng Lord, sa kanyang salita, kapatid, wala pong aksidente kung maranasan mo ito o hindi. It's up to you, actually, kapatid. Nasa desisyon natin yan. Kaya nga, desisyonan natin. Hayaan natin na mananagumpay sa ating mga buhay, at hayaan natin na tayo ay matuturuan at makalakad tayo sa sasabi nating totoong manual ng ating mga buhay. Kasi yun yung salita ng Diyos, ang manual kung paano ka ba, bakit ba tayo ay nilikha ng Diyos. Dito natin makita, mga kapatid, ang ating pinaka-purpose. Kasi sigurado, kapatid, di ba yung nanggaling sa Pilipinas, saan papunta ang airplanes nyo? Saudi Arabia, sa Jubail. Or kung sasabihin nyo sa piloto, mga kapatid, na saan papunta ang airplane? Hindi, pagkalutang na tayo, hindi natin alam kung saan. Hindi kayo sasakay. Ganun ang buhay ng tao ngayon nasa labas. Hindi niya alam kung saan patungo. Kasi wala nang direksyon, kapatid. Kaya ngayon pala tinuturuan tayo ng direksyon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen po? Amen? So, niniyahan ko po ang bawat isa. Tayo po tumayo. Gabriel. Amen. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Yung buhay na palakpak. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo bago tayo makinig, magpuri sa Panginoon. Ay ipangunahan natin ng panalangin. Amen. Praying, amen. Maniwala tayo na nandito ang Panginoon. Sabi sa kanyang salita, 2 or 3 are gathered
in His name. He is in the midst of us. Nandito ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At yung presensya, amen, yung banal na Espiritu ng Panginoon, amen, mararamdaman natin kung maniniwala tayo, kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. Amen. Basta buksan lang natin ang puso natin, kaisipan natin, at lalo yung spiritual natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah, Lord. Our Father, we worship you, Lord. We magnify you, Panginoon. Lord, wala kaming ibang sinasamba, pagkus ikaw lamang, Panginoon na Diyos, na lumikha ng lahat ng langit at lupa, Panginoon Diyos. Lord, ikaw ang Diyos na may bigin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na, hallelujah, you are slow to anger, Panginoon. Ikaw ay mapagmahal na Diyos, hallelujah. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kayang baguhin ang aming mga buhay, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na kaya magpala, magbigay ng buhay, O Lord. Lord, ikaw ang nagbibigay kalakasan sa bawat buhay na nandirito, Panginoon. Lord, hayaan mo, O Diyos, sa oras na ito ay pagbuksan mo, Panginoon, ang aming mga pandinig, ang aming mga puso, Panginoon. Lalong-lalong na ang aming mga kaunawaan, O Diyos, sa iyong mga salita, O Lord. Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Panimula pa lang, we declare, Panginoon, hallelujah, ang iyong pagkilos, ang iyong katagumpayan, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Lord, hayaan mo, Panginoon, ay punuin niyo po kami, Panginoon, ng iyong Espiritu, O Diyos. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na punuin niyo po, Panginoon, ng kagalakan ang bawat puso namin, O Diyos, upang ma-enjoy namin, Panginoon, ang aming mga panalangin, ang aming mga pinalapit sa iyo, O Diyos. Lord, hayaan mo, Panginoon, na punuin mo ng kagalakan ang aming mga puso upang malaya kami, Panginoon, na itaas ang aming mga kamay, Panginoon, para magpuri, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Iparamdam mo, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, O Diyos. Hallelujah. Lord, alam po namin, Panginoon, na dirito ka. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hindi man aksidente, Panginoon, but alam po namin na meron kang magandang plano, O Diyos. Meron kang magandang purpose sa bawat isa na nandirito, Panginoon. Lord, hallelujah. Hindi po aksidente, Panginoon. At dinala mo kami, Panginoon, sa inyong presensya, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Panginoon. Hallelujah. Ang pagkilos mo, Panginoon, sa bawat tatayo, Panginoon, sa pulpito mo, Panginoon. Pataya mo, Panginoon, bawat, hallelujah, pag-aalay na ng mga papuri, O Diyos, ay binibilas mo, Panginoon, na nandiyan, Panginoon, ang anointing mo, O Diyos. Lord, hayaan mo, Panginoon, binibilas mo ang bawat mga musician mo, Panginoon, mga singers mo, O Diyos. At lalo-lalo na, Panginoon, ang magbibit-bit, Panginoon, sa mayayamang salita mo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, magamitin mo siya, Panginoon, bilang mouthpiece mo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na hallelujah, yung anointing, yung banal na Espiritu, O Diyos, ay unasan mo, Panginoon, kanyang, hallelujah, kanyang bibig, O Lord. Hayaan mo, O Diyos, magrema, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Lord, hallelujah, ngayon pa lang, Panginoon, ay nagtitiwala kami, Panginoon, hallelujah, nakikilos ka, O Diyos. Hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, sa buhay na pinagkaloob mo, O Diyos. Lord, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, ngayon pa lang, O Lord. Hallelujah, na i-restore mo, Panginoon, ang aming mga kalakasan sa physical, Panginoon. Lalo sa spiritual, O Diyos. Lord, pagkabat, Panginoon, physical namin, O Diyos. But, you are the God of the restorer, Panginoon. Ikaw, Diyos, na kaya magbalik ng lahat na nawala sa amin, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah, na meron pa kami buhay, O Diyos. At tumingin ka pa, tumitimok pa mo, Panginoon, ang aming mga puso, O Diyos. Hallelujah, Lord, salamat po. Hallelujah. Sa buhay na pinagkaloob mo, O Diyos. Lord, hallelujah, bless every one of us, O Lord. Hallelujah, hayaan mo, Panginoon, na sa inyo mo, Panginoon. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, sa bawat sulok ng upasan mo, O Diyos, hanggang sa labasan, O Diyos, andyan, Panginoon, ay mga hangin mo, O Diyos, yung banal na dugo, O Diyos, ay lupugin kami, Panginoon, upang hindi makakilos
of flesh na nagmumula sa iyo, Diyos. Lord, hayaan mo, Panginoon, na panambutin mo ang bawat puso na nilirito, O Diyos. Hayaan mo na ikuwi mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang bawat isa, O Diyos. Lord, ikaw po ang kumilos, O Diyos. Ay yung mga salita, Panginoon, siyang kumilos, Panginoon, magsabi, Panginoon, na magsalita, O Diyos. Maraming salamat. Pinupuri, tinadakila ka namin, Panginoon. Wala kami iba sinasamba, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dugo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, O Diyos. Lord, salamat sa inyong kapangyarihan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kamay mo, Panginoon. Lahat ang abutin na kami, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Trust in you, Lord. Hallelujah. Ikaw po ang sandigan namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuling din at dakila ka namin, Panginoon. Call upon your name, Panginoon. We know, Lord, we will be safe, O Lord. Hallelujah. Pinupuling din at dakila ka namin. Hallelujah. Lord, ikaw ang mga sarong dalangin ko, O Diyos. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Puri ng Panginoon mga kapatid. Welcome po sa mga bagong dating dito sa Saudi Arabia. Amen. Kamusta po lahat? Amen. So, alam niyo mga kapatid, tulad nga nung sinabi ng ating Brad Nils na lahat po, kung sino man po yung mga kamag-anak niyo na nandito, isa po yan sa mga binago ng ating Panginoon. Amen. At dahil meron ginamit ang ating Panginoon, kaya sila nagkaganyan. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay, kaya nagkaroon ng direksyon sa kanilang mga buhay. Dahil yon sa meron nagpatotoo sa buhay nila. Amen? Dahil kung mababasa niyo po mga kapatid sa Luke 8:39, ito po yung pangyayari na yung isang babae po, tinatawag po na, sa Bible po, babae Samaritana, na-encounter niya po ang ating Panginoong Jesus doon sa well mga kapatid. So, ilang beses lamang isa lang nag-usap, ilang minuto mga kapatid, hindi pala ilang beses, kundi ilang minuto, nagkaroon na po ng pagbabago doon sa babae. At dahil nagkaroon ng pagbabago doon sa babae, sa galak niya, pinamalita niya po lahat yun. At napakadami pong naligtas dahil po doon sa patotoo ng babae. Amen? Kaya ganun din po mangyayari ngayon sa mga buhay natin. Yes. Amen? So, alam naman natin na marami po excited na magpatotoo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Lahat po sila nakayuko. Amen. Lahat po sila, yun. Praise the Lord. Amen. Praise God. Isang pinagpalang gabi po sa inyo mga kapatid at sa mga bagong maging kapatid sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa totoo po mga kapatid is yung panalangin is magiging totoo sa Panginoong Hesus. Isa doon yung magiging breakthrough sa bawat isa sa buhay natin. Sa pagdarito ko ngayon sa pulpitong ito upang magpasalamat sa Panginoon dahil nakasama ko yung brother-in-law ko si JR. So talagang isang malaking katugunan sa Panginoon yung na narito. Dahil andun man yung mga ups and downs na nagkaroon ng problema, pero napakabuti ng Lord dahil nandito tayo, nagkasama-sama. At ganun din sa buhay ko na talagang hindi ako pinabayaan ng Panginoong Jesus. Na alam niyo mga kapatid, sa mga bago, sa hindi nakakilala po sa akin, talagang kung paano po ako binago ng Panginoon sa buhay ko, si Safety na galing sa Airway TV, na-share ko din po sa kanya kung ano yung naging buhay ko din po doon. Kung hindi po talaga ako nadala dito ng Panginoong Jesus, siguro po, hindi alam na sa ako nakakulong ako. Kasi sandun ako yun sa, alam niyo yung masalamut ba? Yung pag sa mundo po talaga mga kapatid, hindi nyo naunawa kung paano yung magiging direction po ba ng buhay natin. Pag po talaga hindi kilala natin ang Panginoong Jesus, talaga maliligaw po tayo ng landas. So yun po, may share ko lang po talaga na mabuti ang Lord dahil iniligtas niya ako sa kapahamakan. At narito, nagpapatotoo sa inyo na example po na ang Lord is buhay. Ang Panginoong Jesus is buhay. Nandyan, gumagabay sa atin. So ito yung bayaw ko, talagang makikita niya kung paano ako binago ng Lord. Hindi man kami nagkasama na matagal sa Pilipinas,
Pero may mga nababahagi may bahay ko sa kanya kung ano yung mga naging problema namin. Pero alam niyo, hindi kami pinabayaan din ng may bahay ko. So talagang Lord, pagka nagtiwala ka sa Panginoong Hesus, amazing po yung gagawin sa atin. Amen po ba mga kapatid? So yun, talagang wala na tayong dapat piliin pa. Huwag na tayong mag-isip pa kundi sa Panginoong Hesus. At talagang siya yung Diyos sa buhay, siya yung Diyos na maggagayad sa atin ng iaalain po niya tayo. Magtiwala lang po talaga tayo sa Panginoong Hesus dahil kung hindi po talaga ako nagtiwala sa Panginoong Hesus, yung praise God po talaga dahil narito, nagkaroon ng liwanag po yung buhay ko, yung pamilya ko po, is nagkaroon po din ng magandang relasyon. Hindi katulad po dati. Talaga andun yung away, bate. Pero alam nyo, mabuti Lord dahil marami siyang ginagamit. Hindi lang po natin namamalayan na may ginagamit siyang instrumento o kapatid o unbeliever o believer is wala namang pinipili ang Lord dahil ang Panginoon nandito bumabaya para sa mga may kasalanan. So ang isipin po natin, andun man tayo, accept natin makasalanan po tayo, pero ang Lord hindi niya tayo ikahihiya. Magtiwala lang po. So yun, talagang purihin ng Panginoon sa kanya dahil alam nyo, wala kang masasabi kundi pasasalamat talaga sa kanya dahil andun yung pagbabago sa ginawa niya sa akin. Even sa mga kapatid na narito, na magpatuloy lang po tayo. Mayroon mga problema, is kay Lord lang tayo. Kaya taas ko ang Panginoong Hesus at salamat sa bawat isa na narito po kayo. Amen. Amen. So ang ating Panginoon sa God of comfort, mga kapatid. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians 1:3-4, the Father of mercies and God of all comfort, who comfort us in all affliction, so that we may be able to comfort those who are in affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So mga kapatid, hindi po talaga dapat tayo mahiya, mga kapatid, kung meron tayong mga patotoo, dahil unang-una ang ating Panginoon na magko-comfort sa atin. Amen? Puring po ang Panginoon. So sino pa po? Sa mga bago dating, gusto niyo magpasalamat, mga gano'n. Oh. Sige po. Excited po sila, mga kapatid. Lord, excited po sila. Amen. So, parang ano ano mga kapatid, anong gusto niyo? Amen. So, amen. Yes. Amen? Kumustahin niyo muna yung katabi ninyo. Kumusta? Amen. Magpapasalamat po ako. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil nakasama namin kayo ngayon at magkasama tayo ngayon. Si Sir Danny kasama ko po rin ang Panginoon. Siya yung may-ari ng MySelect ngayon. Pinasa ko na sa kanya yung mula. Amen. Palapan natin si Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat sa Panginoon ng una yung kalakasan na pinagkaloob niya na amazing, no? Limitless. Yung pinagkaloob ng Panginoon. Yung mga mayroon dito na natatanggap natin. Ano lang yan? Consolation prize. At laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil ngayong araw, tuloy, di talaga ako nag-aral. Ito ba ang pinagagawa namin ni Sir Dan? Doon kami na-focus sa paggagawa ng risk assessment at its plan. Yung pala, may interview ako ngayong araw, kaya na-miss ko yung mga kapatid na sama nyo lang ako sa panalangin kung ano yung plano ng Lord. Pero amazing mga kapatid, bakit? Dahil yung exam na binigay nila, 100. Hallelujah. Excellent. At excellent din yung interview. So kay Lord lahat yan. Sa Marafic po yun yung project sa bagong company na nalipatan. So pag nagtiwala tayo kay Lord, nandoon yung pagpapala. Amen. Pag kapi-kapi ka lang. Huwag niyo kalimutan yung magkape. Amen. At hindi lang yun mga kapatid, doon sa previous company na supposed to be, mayroon akong matatanggap na ISB. Hindi ko po yun natanggap. Sabi ko, Lord, ayokong malungkot at ayokong damdamin yun. Gusto ko na ikaw yung kasama ko kasi pinagpala mo na ako eh. Amen. Yung transition sa company, lahat-lahat inaayos ni Lord. At hindi lang po yun mga kapatid. Kung napansin nyo, nitong last month, halos kalahati lang siguro ang napasok ko sa bagong company. Kanina ko lang nalaman na
sinahura nila ako ng buong isang buwan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang galing ni Lord, no? Na-shock rin ako kasi nung dumating yung payslip, sabi ko, ilang araw lang yung pinasok ko. So, amazing si Lord. Amen? Hindi ko expect yan. Kasi wala talaga na, ang expect ko dapat is, wala talagang sweldo. Pero, mabuti si Lord dahil yung pinaka-executive manager ng company na nag-request sa akin na bumalik, sigurado ako siya yung nag-approve doon, kasama yung manager ko. Dahil yung bago kong manager ngayon, right hand raw niya ako. Pero, ako raw manager, siya raw yung left hand. Pero, purihin ang Panginoon dahil mabuti po si Lord, mga kapatid. Lahat po yun nagaganap. It's unexpected. But sa kay Lord, mga kapatid, ganito, be expectant. Hindi dahil hindi mo natanggap yung pinapanalangin mo, titigil ka. Amen. Bunga po yun, o bunga po itong mga naranasin ko sa araw na to, doon sa mga matagal ng panalangin, at saka sa mga panalangin ng pamilya at kapatid. Amen. Kaya purihin ang Diyos, salamat sa Panginoon. Mabuti si Lord. Amen. Amen. Sa mukha lang siguro, pero mabuti si Lord, mga kapatid. Amen. Amen. So amazing talaga ating Panginoon, ano? Ang sabi niya po sa Mark 5:20, and he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him. And everyone marveled, mga kapatid. Amen. So, meron pong aawit, mga kapatid. May mag-aawit po. May mag-aano po ng mag-aalay ng isang awitin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The hope is in the Lord. Hallelujah. Awit na naman po tayo. Sabay-sabay po tayo kumawit, mga kapatid. Let us sing praise to the Lord, mga kapatid. Habang nandiyan po tayo nakaupo, mga kapatid, alalahanin po natin, mga kapatid, na ang pag-asa natin ay nasa Panginoon lang, mga kapatid. Ano man meron na dumadaroy sa ating buhay, but at the end of the day, mga kapatid, si Lord lang ang makakapagbigay sa atin ng katugunan. Kaya ipaupaya po natin ang lahat sa Panginoon, mga kapatid, because Jesus Christ is the only hope, mga kapatid. Amen? Hallelujah. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could have climbed. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the light. And through the darkness, your loving kindness turned through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? God of angels, sent down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah.
flawless grace. To the God of angels, sent down from glory to earn my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Amen. Palakpakan ang buhay ng Diyos. Jesus Christ is our only